Good morning po mga Lodi, kumusta po? At for today's video mga idol, tara, samahan nyo kong panoorin ng isang video ni idol nating Kuya Sadik mga idol at supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ito po ang kanyang video mga idol, ang sagutan, sino ang matimbang, sino ba ang tama? So patungkol po ito sa dalawang vlogger mga idol na naggirian, itong reactionist na si Juan at itong si Efrelyn na isang content creator mga idol. So parehong vlogger mga idol. Nag-post po itong si Efrelyn sa kanyang karanasan dyan po sa NAIA na offload po at nabigyan po ng reaction ni Juan at yun po hindi niya nagustuhan at naggirian po sila. So panoorin natin mga idol at magbigay tayo ng reaction. Let's go. Kahapon ay pinost nga ni Efrelyn ang kanyang naging experience tungkol sa pagkaka-offload nito sa immigration. At ang post ngang ito ay umani ng samut-saring negatibong komento galing sa mga netizen. At agad nga itong ginawa na reaction ni story ni Juan, kung saan para itama ang ilang mga pagkakamali para na rin sa awareness ng ibang mga nakikinig. Pero hindi nga ito nagustuhan ni Efrelyn. At agad nga rin itong nag-react sa reaction video na ginawa ni story ni Juan. Naglabas nga ito ng sama ng loob at sinabi nitong bakit ayaw daw siyang tantanan na nasabing vlogger. At sinabi pa nito sa kanyang video na kapag may hindi raw magandang nangyari sa magulang nito ay si Juan ang sisisihin nito. Kayo na nga ang humusga at pakinggan yung mabuti ang naging salaysay na magkabilang panig. At para sa sagutan ng dalawang vlogger, panuorin natin ang video na to. Pero ang sinasabi natin dito na hindi talaga magets ng mga Pilipino is yung issue. We are targeting the issue, not the person. Nagulat na lang ako. Sabi niya, gagawin ko lahat, mapabagsak ka lang. Gagawin mo ang lahat para mapabagsak ako? Nakaupo lang ako. Bakit naman ako babagsak? Hindi ako lumilipad. Hindi naman mataas ang ere ko. Di ba? Tapos, ito pa pinagmamalaki ko daw yung pera ko. Oh, wait. Sino ho ba nagmamalaki ng pera? Every single day you are posting your money galing sa sugal. 'Di ba? Wag mong ipasa sa akin yung ginagawa mo kasi ikaw yung gumagawa no, hindi ho ako. Tsaka bakit parang magiging kasalanan ko pag may nangyari sa nanay mo? In the beginning ba, you show us how you take care of your mother? Ang pinapakita mo yung mga hindi naman kapupulutan na aral. 'Di ba? Bakit kapag ikaw na yung nandoon, nababas ka na ng mga tao, nagbibigay na ng komento, ako lang po ba ang nag-react sa'yo? Maraming Pilipino nag-react. 'Di ba? Pero pagdating sa akin, talagang hindi ba blaming game yun? So ano para saan yung video na yun? It's all about blame. Diba? It's all about blame. You're blaming the immigration officer for hindi ka pinayagan mag-board ng airplane dahil sa isang tanong na sinasabi mong hindi nila pakiwari mo, hindi nila natanggap. So anong tawag doon? 'Di ba? Anong tawag doon? Come on, why we are focusing on these issues ng mga OFW? Kasi importante ito, maraming Pilipino, maraming OFW ang mono sa mga batas, sa mga polisiya. They thought that because I have a supreme followings, marami akong followers. You don't fucking do this to me. I'm a sikat ako, yo. 'Di ba? Huwag ganoon. Kaya natin tinatapik itong mga it's just coincidence because they are an OFW. Oh my God. Tapos sasabihin niya blaming game. Totoo naman that's a blaming game. Hindi ka naman tinitira personally Tinitira namin dito is yung issue. 'Di ba? Kasi maraming gustong mag-abroad magbakasyon kagaya mo. So, you have to be happy because we are spreading what happened to you. Yun yung gusto mo Tama po ba ako mga kababayan? Kasi kung ayaw niya itong ma-broadcast sa lahat, sa internet, bakit niya ginawa? In the beginning. Alam naman niya na meron at meron magko-komento sa kanya. So, you are blaming the people who watch your video? Yung video mo nga
yung part 1 hindi namin maintindihan ano ba talaga yung dahilan bakit ka na-offload. Now here, probably sasabihin niya kung anong nangyari sa kanya. O kita mo, ngayon parang patay mali siya sa nangyari. Pero bakit ganun? Apektado ka doon sa una mong video, may paiyak-iyak ka pa nga eh. Wala lang pala sa'yo yun. Bakit paiyak-iyak ka pa? Tinawag mo pang gala-gala lang yun. Ngayon may salitang lang. Pero nung una, nahihiya ka doon sa nag-sponsor sa'yo. Teka lang, parang ang layo na, no? Mga kababayan ko, nakikita nyo kung anong ugali niya ngayon. Alam mo kapatid, hindi kami may problema dito eh. Ikaw ang may problema. Yung issue mo. Umiyak ka nga eh. 'Di ba? Ang daming naawa sa'yo. Tapos ngayon sasabihin mo, okay lang, wala naman sa'yo yun. Looks like you are not affected. Ano to? You are lifting your self-confidence para I'm strong. Putik na yan. Alam mo, dito pa lang nahalata na namin na napaka-impokrito nyo. Showing na parang hindi kayo affected pero somehow you are admitting, di ba? Na nasaktan ka. So may something. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin wala lang yun pero nasaktan ka. Umiyak ka. Ang daming nakakita. Di ba? Pinagsishare nga ng mga fans mo eh. Ito nga po sinasabi ko minamahal kong Marites na nagagalit sa akin. Ayaw po ng inyong idol na nakokomentan siya. Ayaw niya ng ibang opinyon na taliwas sa kanyang gustong marinig. Pero bakit niya ina-upload? You don't own the social media. Everybody has a fucking right to give an opinion. Hindi daw siya nagbe-blame game. Pero masama yung loob niya doon sa immigration because hindi nga daw siya pinasakay at parang hindi daw siya nabigyan ng pagkakataon. Ano ba yung papel? Ano ba yung papel na inaano neto? Susulatan niya. Okay. Yung sinasabi mo ngayon is a blame. You are exposing to us, telling us that you insert effort, money, yung pera nang nag-sponsor sa'yo, and etc. Now, basta-basta ka na lang ginanon. So, what does it mean? What does it mean? Mga kababayan ko, ito po, kayo, mas matalino siguro kayo kaysa sa akin. What does it mean? Is it a blame? Hoy! Nagsayang ako ng effort! Nakakaya naman si sponsor ko! Bakit mo ko ino-offload? Di ba? Paano mo ka pantig? Tas sasabihin mo, wala lang yan! Wala lang yan! Wala lang yan! Bakit mo ka banding? Hindi mo mawari. Ano ba talagang gusto mong iparating sa amin ngayon? That you are not fucking affected of all this happened to you, but here you are explaining again and again. Come on. Ba't ka kasi nagpapanik? Kita mo, pati doon sa video mo, nagpanik ka rin eh. Hindi namin na-gets. Ano ba talaga yung tanong? Ano ba yung tanong yan? Ako nasasagot. Baka hindi mo na-gets. Kasi wala ka nang alam kundi magsugal, mag-content. Magbasa-basa din pag may time. Magbasa-basa din kasi pag may time. Para nakakalimutan mo na magbasa. Ang problema sa'yo, you are an ex-OFW. Wala ba akong karapatan mag-tour, mga ex-OFW? Yeah. Anong walang konsiderasyon? Binigyan ka ng pagkakataon, binigyan ka nga ng papel, di ba? Para magsulat, anong ginawa mo? Nagpanik ka. Sasabihin mo walang konsiderasyon yung immigration. Pinapunta ka nga sa office eh. Doon sa confession room. Tangin na, no? Confession room. Emily, pumasok ka sa confession room. Ha? Kuya? Bakit, kuya? Sumagot ka lang. Sorry, Efrelyn, you are evicted. Pangit ka, banding. Damn! Diba? Ayaw mo pala ng ganun. Then what the fuck you are doing? Yan ang sinasabi ko sa mga taong to eh. You are posting every single
happening in your life sa social media that ayaw ninyong mapag-usapan kayo? What the fuck? Anong utak meron ng mga ganitong uri ng tao? Anong pinagtatawanan ka sa comment ko? Sa comment section? So yun nga mga idol, no? At para sa akin naman, no? Para sa akin, bilang isang reactionist o vlogger tayo, no? Kung ano po ang mga opinion ng mga tao dyan sa comment section, karapatan nila yun. Opinion nila yun eh. Kung ikaw ay affected o masyado kang madrama sa buhay, ayaw mo ng opinion, pues huwag kang mag-upload sa social media. Ma-Facebook, ma-YouTube. Kasi kapag nakita ng mga tao dyan, lalong-lalo yung mga reactor, re-reactionan yung video mo, huwag kang iiyak. So, para sa akin ha, siguro, naasar lang siguro sila ni Juan kasi mapang-asar naman. Pero tama naman ang mga sinabi ni Juan eh. At para sa akin, kung ikaw ay isang influencer or isang nagre-reaction o isang vlogger, nagpo-post ka sa social media, negative o positive man ang i-react ng mga tao dyan, wala kang karapatan na magalit kasi nga, nagpo-post ka. Kung ayaw mong mabas, kung ayaw mong negative ang mga komento, huwag kang mag-post. Lalong-lalo na sa karanasan mo sa buhay na nangyari na offload ka. May immigration tayo. May mga requirements sila. No? Napakasimple lang naman kung ikaw ay OFW. Ibig sabihin, active ka pa na OFW at nagbakasyon ka lang. Anong kukunin mo? Pagbalik mo, OEC, travel, mayroon kang visa. Of course, passport. 4 lang yan mga idol. Mula sa visa, passport, travel, at OEC na exemption. So, yun lang yun. Pero kung babalik ka, pero hindi na same employer, magpa-verify ka sa kontrata mo. Oo. Sa PUEE. At sa UWA, kung gusto mong bayad sa UWA, kasi yung UWA parang pellet lang yan. Bayad ka ng 2 years, pagkatapos ng 2 years, kung hindi ka magbayad, wala ka ng record. So, ganun mga idol. So, para sa akin, itong dalawang ito, sa susunod, Miss Efraline, hindi ko kinakapihan si Sir Juan. Kung iyakin ka sa social media, pero siyempre, content creator yan, vlogger yan. Malay mo kung ginagawa niyan para ma-entertain yung tao, maawa effect, o ganun. Vlogger yan eh. So, gagawin ang lahat para makuha ang mga views, mga tao. So, ganun din si Sir Juan. Hanggang Juan naman is medyo mayroon siyang asar style, ay strategy din yon kung paano makakuha siya ng views. At tama naman ang kanyang mga sinabi at awareness yon. Oo, awareness yon kasi nakita ko naman siya, tumitira naman siya sa mga iba na yung mga hindi tama din. Awareness yon sa mga OFW. Para sa akin mga idol, mahaba itong video. Panoorin nyo na lang dito kay Kuya Sadik mga idol. At para sa akin, nakita ko na itong video na to. At para sa akin, kung ikaw ay isang vlogger o reactionist o content creator, wala kang karapatan na manisi ng ibang tao. Nagre-react sila dahil sa post mo. Kasi public yan eh. Pero kung private yan, hinalungkat ng isang reactionist, magkakaroon ka ng kaso. Cyber libel yan kasi private yan. Pero kung public yan, pinopost mo sa FB, pinopost mo sa Facebook, at sa YouTube, kahit saan social media, well, lahat ng mga komento dyan, lahat ng mga opinion, tanggapin mo kasi yan ang kanilang mga opinion. Okay, hanggang dito na mga idol. Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe kay Kuya Sadik mga idol. Kung nagustuhan nyo ang aking reaction video, please, paki-subscribe na ng ating YouTube channel, Dugong Pinoy. Pag Dugong Pinoy, hindi dapat masaktan yan. Matibay yan.